Gamit ang Giant Spirit Feast ng ating bida ay tumilapon si Xiaozin palabas ng stage ng duguan. Namangha ang mga manunood dahil hindi man lang nakayanan ni Xiaozin ang isang atake lang ng ating bida. Habang ang iba ay napapamura dahil hindi kapani-paniwala iyon. Matapos matalo ng ating bida ang kanyang kalaban ay nagyabang pa ito na kung sino ang pinakamalakas. Takang-taka ang mga outer disciple dahil sa kanilang di inaasahan na pangyayari. Napapatanong na lang ang isa na paano iyon nangyari. Paano si Bai Yifan nakagamit ng spiritual level martial arts? Dagdag pa nito na magagamit lang ang spiritual level martial arts kapag ang isang tao ay nakarating na ng divine realm. Kaya paano ni Bai Yifan nagamit ang ganong teknik ay wala naman itong spiritual power. Sinabi ng dalaga na hindi niya nakita ang ganong teknik noon, sabay tanong sa kanyang sister Jiang Ling kung nakita na nito ang teknik na iyon noon. Sagot ni Jiang Ling na hindi pa, dahil hindi iyon teknik ng kanilang 5 Elements Holy Land. Nakilala ng babaeng elder na hindi iyon teknik ng 5 Elements Holy Land, kaya kinumpirma nito sa kanyang elder brother. Sinabi ng lalaking elder na ang martial na iyon ay martial arts ng Shenwu Holy Land. Sa isang banda galit na galit si Wang Ming dahil hindi niya inaasahan na matatalo si Xiaozin, na knockout pa ito at nawala ng malay. Nag-alala na ang dalawa, kaya nagtanong na si Liu Wei kung panalo pa si Bai Yifan, dahil hindi pa ina-announce ng elder ang pagkapanalo nito. Humakbang paakyat ng stage ang elder habang sinasabi sa ating bida na, kung hindi siya nagkakamali ang ipinakita ni Bai Yifan ay ang spiritual level martial arts ng Shenwu Holy Land. Ang Giant Spirit Fist. Matapos noon ay inutos nito sa ating bida na ipaliwanag nito. May isang outer disciple ang nagmagaling at pinaratangan ang ating bida na spiya na pinapasok ng Shenwu Holy Land sa kanilang 5 Elements Holy Land. Dagdag pa nito na nag-iimbestiga si Bai Yifan sa kanilang Holy Land. Sumangayon ang ibang outer disciples at sinabi na dapat maimbestigahan si Bai Yifan. Mungkahi ng ating bida sa elder na hayaan muna siya nitong magpaliwanag. Kwento niya na noong siya ay nagsisinay sa Demon Cave ay, sina Wang Teng at Gao Yang ay ipinadala si Zhu Chen para lukuhin siya at ihulog sa kailaliman ng abis. Sa karagdagan ay nahanap niya ang Zuanchen Sunflower noong mga panahon na iyon. At aksidente siyang napapunta sa Shira na nilalabanan ang lalaking may suit na yellow robe, ang inner sect disciple ng Shenwu Holy Land. Dagdag pa ni Bai Yifan na napakababa ng kanyang level, kaya ang Yellow Robe Inner Disciple ay tinuruan siya ng kaunting spiritual level technique para matulungan na matalo ang Shira Demon. Sa kasamaang palad, napakalakas ng Shira Demon, kaya ang lalaking may yellow robe ay nagtamo ng matinding pinsala sa katawan. Bago ito mamatay ay ipinasa nito sa kanya ang essence ng Giant Spirit Fist technique. Paliwanag pa ni Bai Yifan na marahil wala siyang spiritual power, ay ipinanganak naman siyang may malakas na soul power. Matapos niyang mapagsama ang chi at blood, ay matagumpay niyang napaganya ang teknik. Ginawa niya ang lahat para mapatay ang Shira Demon at makatakas sa lugar na iyon. Dahil sa mga kwento ni Bai Yifan ay napaisip ang elder na, 4 na buwan ang nakalipas, noong sinubukan nilang palibutan at matalo ang Fire Cloud Demon Marquis, ay ang inner disciple na nakasuot ng yellow robe ay hindi na nagpakita kailanman sa Shenwu Holy Land. Ibig sabihin lang noon ay hindi nagsisinungaling si Bai Yifan. Nagsalita si Wang Ming mula sa baba at sinabi nito na kahit inosente pa ang ating bida ay, disciple pa rin ito ng 5 Elements Holy Land. Kaya hindi dapat ito gumagamit ng martial arts technique ng Shenwu Holy Land. Sagot ni Bai Yifan na, bago pa magsimula ang laban ay malinaw na sinabi ng elder na maaaring gamitin kahit na anong uri pa ng kagamitan o skill. Dahil ang laban ay nakatuon lamang sa panalo at talo. Dahil sa sagot ni Bai Yifan ay galit na naman si Wang Meng, hindi niya matanggap na naisahan na naman siya ni Bai Yifan. Ayon sa mga usap-usapan ng mga outer disciples na napakadaming paglalakbay ni Bai Yifan. Napakaswerte pa nito dahil nakakuha ito ng spiritual level martial arts technique ng Shenwu Holy Land. Sabi ng isang disciple na ang pagiging maswerte ng isang tao ay kaugnay ng lakas nito. Kaya tsansa niyang makakuha ng mga ganong teknik. Sinabi ng elder sa lahat na dahil ganon ang patakaran ng paligsahan, ay walang maling nagawa si Bai Yifan. Nagngit-ngit sa galit ang babaeng elder ni Wang Ming dahil ayon dito na napakadaming oportunidad ni Bai Yifan,
binago na niya ang patakaran pero nanalo pa rin ito. Sinabi ng elder sa ating bida na tapos na ang napagkasunduan ng mga elders. Bilang disciple ng kanilang 5 Elements Holy Land ay nararapat na sanayin lamang nito ay ang kanilang teknik. Paalala pa ng elder na papayagan ang ating bida na gamitin ang Spiritual Giant Fist technique sa competition na ito. Pero dapat ay hindi na ni Bai Yifan gamitin ng madalas ang teknik na iyon, dapat ay sa labas lang ng Holy Land. Kung maaari ay huwag nang gamitin para hindi pa magsanhi ng gulo. Sabay tanong ng elder na kung nauunawaan ng ating bida. Magalang namang sumagot ang ating bida na susunod siya sa mga turo ng elder. Matapos noon ay sinabi na ng elder sa lahat na ang nanalo ay si Bai Yifan. Sa isang banda masayang-masaya ang mga kaibigan ng ating bida dahil sa kanyang pagkapanalo. Pero sa ibang banda ay may naiinis at yun ay si Wang Ning na hindi matanggap ang pagkapanalo ni Bai Yifan. Naiingit pa ito dahil natuto si Bai Yifan ng spiritual level martial arts technique. At napakaswerte nito, pero hindi habang buhay papabor dito ang lahat. Pagbabanta pa ni Wang Ming sa kanyang isipan na gusto niyang putulin ang ulo ng ating bida para ayalay sa kanyang kapatid na nasa langit na. Sa taas ng puno ay paimpleng masaya si Jiang Ling sa pagkapanalo ng ating bida. Maya-maya ay inesar na siya ng dalaga at tinanong na kung nag-aalala ba ito kay Bai Yifan. Nahiya naman si Jiang Ling at namula, sabay sabing manoon na lang sila ng laban. Mga ilang sandali ay sinabi na ng elder na magaganap na ang huling laban sa pagitan ni Bai Yifan laban kay Xiao Shi. Dagdag ang elder na nilagyan ang fighting arena ng magic talismans, kaya magagamit nila ang maski ano at ipakita sa kanila ang pinakamalakas nilang kapangyarihan. Nagyabang si Xiao Shi sa ating bida, at sinabi na malakas nga ang giant spirit fist nito, pero wala pa rin itong laban sa kanya. Agad sumugod si Bai Yifan gamit ang giant spirit fist habang sinasabi kay Xiao Shi na tingnan na lang nila kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Pero walang kahirap-hirap lamang na sinalag ni Xiao Shi ang atake ng ating bida gamit ang kanyang pamaypay. Pagyayabang pa nito na marahil malakas ang giant spirit fist technique, pero ayon sa kanyang nalalaman na kumukonsemo ito ng maraming enerhiya sa katawan. 4 hanggang 5 beses lamang magagamit ang atake na iyon at tuluyan ng manghihina ang gumamit ng teknik na iyon. Paghaamon pa ni Xiao Shi na kung hindi naniniwala ang ating bida ay bakit hindi nito subukan. Binitawan nito ang kanyang pamaypay sabay naglabas ng burning enerhiya sa buong katawan at gumamit ng exorcism despair at itinulak ang ating bida palayo. Nagulat ang mga nanunood na outer disciple dahil sa ipinakita nitong kapangyarihan. Dahil nagawa nitong itulak si Bai Yifan palayo, nakilala ng isang lalaki na spiritual energy iyon, kaya tanong ng isang disciple na kung nakarating na ba si Xiao Shi sa divine realm. Nag-alala na ang dalaga sa taas ng puno dahil magagawa lamang iyon kapag nakaabot ng divine realm. Naisip nito na hindi magagawang labanan ni Bai Yifan na nasa profound realm pa lang habang ang kalaban nito ay nasa divine realm na. Maliban lamang kung may nakatagong ala si Bai Yifan. May inilabas na isang espada si Xiao Shi habang sinasabi sa ating bida na ipapakita niya ang gap sa pagitan nilang dalawa. Lumutang ang espada na nababalutan ng burning enerhiya sa paligid. Nakilala ng ibang disciples na ang tawag doon sa skill na iyon ay ang flying sword skill. Iyong ang sekretong skill ng inner sect na magagawa lamang ng mga disciple na nasa profound at divine realm lamang. Nakilala pa ng lalaki na ang espada iyon ay isang first-class magic weapon. Pinalutang ni Xiao Shi ang espada gamit ang spiritual energy nito tapos pinasugod kay Bai Yifan. Alalang-alala na si Liu Wei sa kanyang kaibigan, natatakot na siya na baka matalo na ito kay Xiao Shi. Habang umaatres ay tinuwanan lamang iyon ng ating bida, sabay naglabas ng dilaw na enerhiya sa kanyang katawan para ipangtapat sa pasugad na espada. Nagsigawan ng teknik si Bai Yifan habang sinasabi na hindi naman kamangha-mangha ang skill na pinapakita ni Xiao Shi. Sa isip-isip ng ating bida na gusto niyang itago ang kanyang alas. Pero hindi na siya makapaghinti at ito na ang tamang pagkakataon para subukan ang lakas nito. Inactivate na ng ating bida ang skill na Genji Sword Technique. Nalabas ito ng malakas na enerhiya at nagsipaglitawan ang mga espada na gawa sa spiritual energy. Manghang-mangha si Jiang Ling matapos makita ang Genji Sword Technique na ibinigay niya sa ating bida.
Napatanong na lang siya sa kanyang isip na kung tuluyan na bang na-master ni Bai Yifan ang teknik na iyon. Dahil ayon sa natatandaan niya binigay lamang niya iyon kay Bai Yifan noong minsan, nang wala pang sapat na golden needle grass, kaya imposible na magagawang ma-master ni Bai Yifan iyon. Kinutya ni Xiaoxi ang ating bida at sinabi na magaling itong manloko, dahil halata naman na napakahina ng sword energy nito. Kaya paano siya nito mapipigilan gamit lang ang mahinang kakayahang iyon? Gumagawa lang ito ng mga panluloko at sa kanyang harapan pa talaga. Nagsalpukan ang ipinagmamalaking first class na sandata ni Xiaoxi laban sa Genji sword technique ng ating bida. Sa lakas ng Genji sword technique ni Bai Yifan ay nagkakabitak ang espada ni Xiaoxi, kaya laking gulat ng mayabang na Xiaoxi matapos makita ang kinahahantungan ng kanyang espada. Naisip na lamang niya na kapag nagpatuloy yun ay tuluyang masisira ang kanyang espada. Napapatanong na lang si Xiaoxi na kung paano iyon nangyari dahil mas mahina naman sa kanya si Bai Yifan kung tutuusin. Patuloy na pinauulan ng atake ng Genji sword ang espada ni Xiaoxi. Hindi na natiis ng mayabang na Xiaoxi ang nakikita kaya pinabalik na nito sa kanya ang Ling Yuan sword. Matagumpay na nakabalik ang Ling Yuan sword sa kamay ni Xiaoxi. Pinagmamasdan niya ang puro bitik niyang espada habang naiisip na hindi siya nag-ingat. Hindi niya inaasahan na malakas ang sword technique ng kanyang kalaban. Mula sa ere ay nagsalita ang ating bida na kung hindi gagamitin ni Xiaoxi ang buo nitong lakas ay matatalo ito sa kanya. Tanong ni Xiaoxi na kung iyon na ba ang pinakamalakas na galaw ng ating bida. Sagot ni Bai Yifan na hindi pa niya napapalabas ang totoong lakas ng kanyang sword technique. Maya-maya ay ginamit na muli ni Bai Yifan ang kanyang skill na Genji sword technique mula sa pinakamalakas nitong antas. Kaya nabalot ng napakaraming sword spiritual energy ang buong stage mula sa ere at nakatutok sa mayabang na Xiaoxi. Habang ang ating bida ay nasa ere lamang na habang umatake kaagad. Nasabi na lang ni Xiaoxi na ang halaga ng mga sword spiritual energy ngayon ay mas madami kumpara noon. Manghang-mangha ang mga elder dahil kayang kontrolin ng ating bida ang napakaraming sword spiritual energy. Hindi sila makapaniwala na magagawa ni Bai Yifan makalikha ng ganon kadaming bilang. Bilib na bilib si Liu Wei sa kanyang kaibigan at nasabi na lang nito na talagang tahimik na gwapo ang ating bida. Dagdag pa ni Kalbo na napaka-astig talaga ng kanyang brother Bai Yifan. Para labanan ang Genji sword technique ng ating bida ay gumamit si Xiaoxi ng kanyang skill na Dragon sword technique, Dragon scale sword armor. Lumikha ito ng isang amahin ng Green Dragon sa taas at isang kampana na magsisilbi niyang pananggalang sa atake ng ating bida. Naisip ng ating bida na mapapahina ng pananggalang ni Xiaoxi ang kanyang mga spiritual sword, dahil di tatalab ang talim ng kanyang mga espada sa pananggalang na iyon. Kaya nakaisip siya ng isang paraan para matalo iyon. Inactivate ni Bai Yifan ang Genji sword technique, sword breaking style. Nagsama-sama ang napakaraming spiritual sword at nabuo ito sa isang napakalaking espada na ipangtatapat ng ating bida sa ginawang pananggalang ni Xiaoxi. Kinabahan si Xiaoxi at hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ni Bai Yifan, dahil nagsama-sama sa iisang anyo ang napakaraming spiritual sword, kaya siguradong napakalakas ng pressure na maidudulot nun at sobrang lakas ng atakeng iyon. Nang tumama ang malaking spiritual sword ng ating bida sa pananggalang ni Xiaoxi na Dragon Scale Sword Armor, ay nawasak ito ng walang kahirap-hirap at natamba si Xiaoxi sa lakas ng pressure na dulot sa kanya. Napasabi na lang ang mga manunood na talagang natalo na si Xiaoxi kay Bai Yifan. Maangas na sinabi ng ating bida sa taunang Xiaoxi na tapos na ang kanilang laban. Malapit nang tumama sa mata ni Xiaoxi ang spiritual sword ng ating bida, kaya mapasigaw na lang ito ng tama na, kaya pinahinto ni Bai Yifan ang pag-atake. Lumuhad ang kaninang mayabang na si Xiaoxi at ngayon ay talunan. Sinabi niya sa ating bida na sumusuko na siya habang nagmamakaawa. Dahil sa taas niya ay may mga spiritual sword na nakaabang sa kanya at handang tumusok kung manlalaban pa ito. Mula sa taas ng puno sinabi ng senior sister ng ating bida na nakakasigurado siya na kung hindi naawa si Bai Yifan kay Xiaoxi ay panigiradong bulag na ang isang mata nito. Nagpasalamat si Bai Yifan sa taunang Xiaoxi dahil hinayaan siya nitong manalo. Sagot ng nakaluhod na Xiaoxi na nararapat lang sa ating bida ang panalo, kaya wag na itong magpakababang loob.
Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Bai Yifan dahil sa pagkapanalo niya. Habang si Kalbo at Shinyo ay nagyayakapan pa sa bandang likuran. Tuwang-tuwa din ang mga manunood na Outer Disciples dahil sa magandang laban na kanilang napanood. Habang isinisigaw nila na ang nanalo ay si Bai Yifan. Tumawa ang isang Outer Disciple dahil nanalo siya, dahil pumuste siya sa ating bida at alam niya na may nakatagong alas ang ating bida. Ayon sa isang Outer Disciple na natalo ni Bai Yifan si Xiaoxi kaya ito na ang top 1 Outer Disciple, kaya ang ranking sa mga Outer Disciple ay mababago na. Hindi makapaniwala ang Elder na ang magiging bagong champion ng competition ay isa lamang baguhan na martial artist na pumasok sa kanilang Holy Land sa loob lamang ng kalahating taon. Si Xiaoxi na champion sa loob ng 4 na sunod-sunod na taon ay naagawan lamang ng titulo ng baguhan ng ganun lamang kadali. Ibig sabihin nun ay ang kanilang 5 Elements Holy Land ay magkakaroon ng panibagong alon. Lumapit ang mga kaibigan ni Bai Yifan sa kanya at binati ito ng may kasamang papuri na talagang napakalakas ng kanilang kaibigan na si Bai Yifan. Ilang sandali lamang ay ibinigay na ng Elder ang ganting pala sa first place ng paligsahan, ibinigay niya ang robe sa ating bida. Masayang tinanggap ni Bai Yifan ang kanyang ganting pala sabay nagpasalamat sa Elder. Naalala ni Bai Yifan ang impormasyon na ang top 3 ng competition ay maaaring ma-recruit patungo sa 5 Elements Inner Sect ng Advance. Kaya panigurado na pag-aagawan siya ng mga Elders. Doon nagkamali ang ating bida dahil imbis na siya ang pagkaguluhan ng mga Elders ay ang taunang si Xiaoxi pa ang pinag-agawan ng mga Elders para ma-recruit sa kanilang Inner Sect, at para gawing Inner Sect Disciple. Inaya ng isang lalaking elder si Xiaoxi na sumali sa kanyang sect dahil makakabuti kay Xiaoxi kapag sa kanyang sect sumama dahil mapapaabot niya sa peak ang katawan nito. Alok ng isang babae na wag sumama sa iba kundi sa kanya sumama dahil maraming magagandang babae sa kanyang sect. Panghihikayat ng isang elder na may espada ito, kaya sa kanyang sect dapat ito sumama dahil mas mapapahisay pa nito ang kakayahan sa paggamit ng espada kapag sa kanyang sect ito sumama. Dagdag pa ng isang babaeng elder na laging bukas para kay Xiaoxi pintuan ng kanyang Mokugyo sect. Hindi na nakapagsalita si Xiaoxi kung sino ang pipiliin sa mga elders na nanghihikayat sa kanya. Habang nakatingin si Bai Yifan sa mga elders na pinagkakaguluhan si Xiaoxi ay napapaisip na lang siya, na siya ang champion ng competition na ito kaya bakit hindi siya ang pagkaguluhan ng mga elders. At bakit si Xiaoxi ang gustong hikayatin ng mga elders, at kung nababaliw na ba ang mga ito? Maya-maya ay lumapit ang may bindang si Xiaozin at sinabi sa ating bida ba kung nasurpresa ba ito? Paliwanag ni Xiaozin sa ating bida na kapag ang mga elders ng 5 Elements Holy Land ay pumili ng study ante ay babase ang mga ito sa kwalifikasyon ng disciple. Si Xiaoxi ay nasa top Zuan level qualification, samantalang si Bai Yifan ay nasa yellow level qualification lamang. At dahil si Bai Yifan ay yellow level qualification lamang ibig sabihin lang nun ay nakatadhanang mas maging malakas si Xiaoxi kay Bai Yifan sa hinaharap, sabay tawang may pangungut siya sa ating bida. Nagsalita si Shinyo at sinabi sa ating bida na wag nitong pansinin ang mga sinasabi ni Xiaozin dahil pasisamain lamang nito ang loob ng ating bida. Tugon ni Xiaozin na totoo lamang naman ang kanyang sinasabi. Dagdag pa ni Xiaozin na may mga pagkakataon naman na may sinuswerte ay napipili kahit mababa ang qualifications. Pero madalas ay bumaba si parents sa taas ng qualification ang mga elders. Pahabol pa ni Xiaozin sa ating bida na nag-consume lang naman ito ng God Devo Uring Pill kaya mas napabilis ang paglakas ng cultivation nito, kaya marahil minamaliit ito ng mga elders dahil sa ginawa nitong pamamaraan para mas lumakas ng mabilis. Tanong ng ating bida na kailan naman siya nagkonsumo ng God Devo Uring Pill. Sinabi ni Xiaozin sa ating bida na wag na itong mahiya na aminin, dahil paano ito lalakas ng ganoon kabilis kung hindi ito kukonsumo ng God Devo Uring Pill. Ayon sa usap-usapan ng mga outer disciples na dahil nagkonsumo si Bai Yifan ng God Devo Uring Pill kaya napakabilis ng paglakas ng cultivation nito, nakakapagtaka na nakapasok ito sa top 3 kahit nasa yellow level qualification lamang ito. Ayon pa sa isang outer disciple na kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit hindi pumapayag ang mga elders na mapili ito para ipasok sa kanilang inner sect. At kung siya ay elder din hindi din niya kukunin ang ganang klaseng tao gaya ni Bai Yifan.
Matapos malaman ng ating bida ang dahilan kung bakit hindi siya napili ay tinuwanan lamang niya ito.